Hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. Oo. So pinagdideklara ko na para lang malaman ng ano, ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong may papaylan. Kung ito po may pilot, well, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyon gaya ng ihahain nyo sa... Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto mong mangyari, sa panig namin, gusto namin madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakatakip, pagkakadetine, at paring pangpusig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun, o, edi sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. Isang holy grail na rodent repellent na magpapapabilis sa pagtakas ng mga daga. Dumapo yun. O, edi sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. Meron tayong pag-uusapan pa ukol sa mga bagay na yan. Napalitan nyo ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po isang batas. Panukala Panukalang batas eh. ni Senador Amy Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition, na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa, Okay. sa foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong na mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si first time eh. Oo. Wala ba ng batas sana nagbabawal sa ganun? Sabihin, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron pa. Kasi Opo. Oo. kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman magpapaliwanag yung ano nangyari eh. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Oo. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi nga, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress, Oo. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao, maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Hindi ko kinikriticize yung bill na yun. Bakit hindi ko pa nakita yun? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yun? Mawalang galang na kanino man. Oo. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daang taon bago maulit yun. Ang kailangan mag-ano ka ng batas, yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. At tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uhulihin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba?
ba? Oo nga po. O ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, o sige, nang talo-talo kami, ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? FRRD. PRRD Act. Oo. Eh, sino ang uusigin pa maliban kay Oo. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi magpapaalam sa korte. Wala na siguro. So, sino nga ang sino makikinabang sa batas na yan? Oo. Hindi ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman daw. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, mag-ano ba yan? Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito, Sen, para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating box pop. Yan ba? Opo. Para lang ho magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba ito pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa daig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, Sen, Sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, oo. Tama. Oo. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagka sumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. Oo. So yun daw ho pala, Sen, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino,